Yo, Boss Kira, kumusta po? Ako po si Andrew ng Cavite. Try ko lang pong i-share itong kwento namin ng mga kaibigan ko nung minsan kaming nakilamay sa kaibigan ng isang tropa. Namatay po sa rumble yung tropa ng tropa namin na yon. Natawagin na lang nating Benji. Nasaksak siya sa tagiliran at sa may dibdib. Tapos nahampas din ng baseball bat sa muka. Basag po yung bungo niya, kaya medyo na-deform yung muka. Kaya pinili ng mga magulang na close casket yung burol. Nakaupo lang kami noon sa may likuran. Nagkakape habang naglalaro ng ungguyan. Nung makailang round na kami, tumayo muna ako para mag-CR. Habang nasa CR ako, nakaramdam ako ng malamig na hangin na para bang dumaan sa likuran ko. Kaya tinindigan ako ng balahibo sa batok. At dahil nga nasa lamay kami, medyo kinilabutan din talaga ako. Paglabas ko ng banyo, may lalaking nakaabang sa labas. Magsi-CR din malamang, sa isip-isip ko pa. Pero nakatayo lang siya doon kahit nakalabas na ako at nakatanaw sa kabaong. Nag-excuse pa ako pagdaan ko sa harap niya. Medyo nakaharang kasi siya sa daan. Bahagyang nahagip ng tingin ko yung mukha niya. At tangina, Boss Kira, halos matae ako nun sa brief ko nung makita kong basag yung mukha niya. Unti-unti ko pa siyang nilingon kasi hindi ako makapaniwala. Halos lumuwa ang mga mata ko nun nung makita ko ng malinaw yung mukha niya. Duguan siya habang umiiyak. Para akong natuod nun sa kinatatayuan ko. Tapos parang natauhan na lang din ako nun nung tapikin ako ng isang tropa na magsi-CR din. Uy, ginagawa mo dyan? Nanlalambot ang tuhod ko noon habang naglalakad pabalik sa pwesto namin. Doon ko din nakita yung malaking picture nung patay. Malinis yung itsura niya sa picture at mukhang masaya pa. Pero sure ako, Boss Kira, na siya mismo yung nakita ko kanina sa labas ng banyo. Kamukha eh. Tulala lang ako noon. Hindi ako halos makausap ng mga kasama ko. Mga 30 minutes pa siguro kami doon, tas nagkaayaan na ring umuwi. Di ko alam kung ikukwento ko ba sa kanila yung nakita ko o ano. Habang naglalakad kami pa uwi, sa may unahan namin sa kalsada, may nakatayong isang lalaki na may hawak-hawak na kung ano. Parang inaabangan kami nito, kaya naman kinabahan kami. Nagbagal kami ng lakad tapos bigla ba namang sumigaw yung lalaki at sumugod pa palapit sa amin. Siyempre kami, nagtakbuhan na rin kami. Takbong walang bukas yung ginawa namin nun. Halos magkandada pa kami sa pagtakbo. Nung lingunin namin yung humahabol sa amin, biglang nawala. Kaya napahinto ako nun. Sabi ko sa kanila, wala na. Tapos nagsihinto rin yung mga kasama ko. Kahit takot kami, naglakas loob pa rin kaming tumakbo pa uwi. Nadaanan namin yung kinatatayuan ng lalaki kanina. Pero wala naman na talaga siya. Kinabukasan, napagkwentuhan namin yung nangyari na yon. Yung isang tropa na tumapik sa akin nung natulala ako sa may tapat ng CR. Habang umiihi daw siya, may kumatok sa pinto ng CR. Nagsabi siya na, "May tao." Tumigil yung katok. Pero habang nananalamin siya, may kumatok na naman.
Medyo nahiya pa nga siya noon kasi naisip niyang ang tagal niya na pala sa CR. Tapos gamit na yung kumakatok. Saktong-sakto noon na pagkatok nung nasa labas ng CR ay binuksan niya na rin yung pinto. At laking gulat niya raw nung wala naman palang tao sa labas. Malamig na hangin lang daw yung sumalubong sa kanya. Hinanap-hanap niya pa yon at hinabol. Pero wala daw talaga. Imposibleng hindi niya maabutan yon kung sakali mang umalis lang yung kumakatok. Kasi nga pagkatok nun, nabuksan niya rin agad yung pinto. Doon ko na rin ikinuwento yung nangyari sa akin. Yung ibang tropa, nagsabi na kaya daw sila nag-aya ng umuwi ay dahil hindi na maganda yung pakiramdam nila. Hindi na sila komportable. Parang hindi sila mapakali na ewan. At kakaiba raw yung lamig sa loob kahit pa sabihin mong naka-aircon. Doon na namin naisip na baka si Benji pala yung humabol sa amin sa daan. Sa rumble siya namatay. Kaya siguro ang naiwang alaala sa kaluluwa niya noong nakikipag-away sila. Hinding-hindi ko po talaga makakalimutan ang experience naming yan, Boss Kira. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin noon kung naabutan kami ng kaluluwa ni Benji. Hanggang dito na lang po. Thank you po and God bless. Ingat po tayong lahat. Hello Sir Kira. Gusto ko din pong magbahagi ng sarili kong karanasan dito. Nangyari po ito noong 3rd year college ako. May isang beses po noon na muntik-muntikan na akong mag-drop sa school. Iginapang ko na lang kasi malapit na ding matapos yung school year noon. At least man lang ba, matapos ko yung 3rd year ko. Kaya lang kasi habang palapit yung bakasyon, ay paubos na rin ang paubos yung ipon ko. Pinanghihinaan ako ng loob nun kasi 2 buwan pa yung pasukan. Last week ng January noon, nung magsabi ako sa prof ko na baka isang araw, bigla na lang akong hindi pumasok. Sinabi ko yung nangyaring paghihiwalay ng parents ko at hindi na rin kakayanin ni mama na tustusan pa ang pag-aaral ko. Nahiiyak na ako nun talaga. Hindi ko alam na nadinig pala yun ng isang classmate ko. Tawagin na lang natin siyang Richie. Medyo close kami nun. Kaya nung hindi daw sadyang madinig niya yung pag-uusap namin ni Sir, kinausap niya naman ako. Pinupush niya akong ipagpatuloy yung pag-aaral. Tutulungan daw niya akong maipasok as student assistant. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa pa. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero parang nag-antay lang ako ng ilang araw nun. Tapos nakapasok na nga ako bilang student assistant. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko sa kanya. Kaya nga nung March, sobra din akong nalungkot nung ibalita na lang sa amin ng prof namin na wala na si Richie. Ako agad ang unang nag-insist na pumunta kami para makiramay. Alam ko kasing may girlfriend siya at ayokong ma-misunderstood na GF niya ang pagpunta ko ron. Kasi feeling ko noon, kapag nakita ko siyang nasa kabaong, hahagulgul talaga ako ng iyak doon. Ganun po kalaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil nga sa pagtulong niya sa akin. Sa pangatlong gabi na kami nakapuntang magkakaklase. Pigil-pigil ko talagang maiyak nun. Kasi nga nandoon si girlfriend niya. Kaso nun ngang ako na yung sumilip sa kanya, hindi ko na talaga napigilan. Mabilis akong tumalikod at pumunta sa kung nasaan yung mama at GF niya
para iparating ang pakikiramay ko. Nagpakilala ako kasi hindi ko talaga mapigil noon ng pag-iyak. Parang kinailangan kong magpakilala para hindi mag-isip ng masama yung GF niya. Mabait naman si ate girl, kaya nakapag-usap pa kami saglit. Sinabi ko yung ginawa ng boyfriend niya para matulungan akong maipagpatuloy ang pag-aaral ko. Medyo nagulat pa ako noon nung sinabi niyang alam nga niya yung tungkol doon. Kako, medyo natakot ako kasi baka nga ma-misunderstood niya ako. At doon na talaga bumuhos yung luha ko noon. Nung mahimasmasan ako, unti-unti ko nang kinalma ang sarili ko. Tapos napansin ko noon na sa kabilang side ng bahay nila, sa tapat namin, ay may nakaupong kamukhang kamukha niya, ni Richie. Hindi ko maialis yung mata ko sa kanya. Pero dahil nakaramdam ako ng hiya, hindi ko na nagawang magtanong kung sino yon. Nagtagal pa kami nandoon at nun ngang mag-aya na yung isa naming kasama nagpaalam na din kami sa kanilang uuwi na. Halos lahat kami noon ay tahimik lang na nakasakay sa jeep. Nung hindi mawala sa isip ko yung lalaki, tinanong ko yung isa sa mga best friend ni Richie. May kambal ba si Richie? Napatingin sa akin ng lahat ng kasama ko. Tapos sabi lang niya, wala daw. Sabi ko, baka kapatid niya lang na lalaki. Ha? Hindi, dalawa lang sila. Babae yung kapatid niya. Pare-parehas talaga kaming natahimik noon. Tas sabi ko, baka siya talaga yung nakita ko. Biro ko pa. Yung nasa kabilang side ba ng bahay yung nakita mo? Nagkatinginan kami noon. Tapos may isa sa amin na pinatigil na kami sa pag-uusap dahil kinikilabutan daw siya. Maski ako kinikilabutan na rin noon eh. So tumahimik na lang ako. Pag-uwi, nakita kong nag-message sa akin yung kaklase ko. Gusto niyang i-confirm kung pareho kami nang nakita. So sumagot ako ng oo. Nakita ko nga kako yung nasa kabilang side ng bahay nila. Nakatapat lang namin noon. Kamukhang kamukha talaga ni Richie yung nakita ko. At ganoon din siya. Hindi ako nakatulog noon. Gustong gusto kong i-chat yung GF na Richie para itanong yung nakita namin. Baka kako may isang pinsan lang si Richie na sobrang kamukha niya. Ang kaso lang kasi, yung nakita namin, parang siya talaga. Kinabukasan pagpasok namin, pinag-usapan agad namin yung nangyari. At gusto niyang bumalik daw doon para makita yung kamag-anak ni Richie. Di daw talaga siya nakatulog. Kasi matagal niyang tinitigan yung lalaki na yon. At kamukhang kamukha talaga ni Richie. So sumigi ako. Kahit pa natatakot talaga ako. Nag-message din ako sa GF ni Richie na babalik kami doon matapos lang ang klase namin. Nag-reply naman siya ng okay. Nandun lang naman daw siya. Huwag daw kaming mahihiyang lumapit. Kaya nung hapon din na yon, doon na kami dumiretso. Gabi na kami nakarating sa Lamay dahil traffic. At yun nga, pagpasok pa lang namin, nakita na agad namin yung lalaki na nasa gilid lang. Doon kami lumapit sa GF niya. Tahimik lang kami noon. Nag-aantay ng pagkakataong makapagtanong. Yung kasama ko, ang lakas ng loob. Ate, sino yun? Tanong niya sa girlfriend ni Richie. Tapos itinuro yung lalaki sa kabilang dako. Sinilip-silip ni Ate GF yung tinuturo namin. Tanong siya ng tanong kung nasaan. Kaya i-describe namin yung suot ng kamukha ni Richie. Hoy, huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Wala namang tao dun sa tinuturo nyo eh. Natahimik kami nun. Actually, nung oras na yon,
biglang tumahimik talaga ang paligid namin. Para bang may dumaang anghel. Parehas kaming napayuko na lang. Doon ko naisip na baka nga si Richie talaga yung nakita namin. Yung kilabot ko nun, taas talaga lahat ang balahibo ko sa likod. Oo, nalulungkot ako na wala na siya. Pero ayoko namang makita siya sa ganoong pagkakataon. Ilang beses ko pa siyang sinilip sa kung nasaan siya. Pero hindi talaga siya natitinag doon. Parang ang lungkot-lungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Nagsimula na naman nga akong maluha nun. Kasi parang kahit siya, hindi niya matanggap na wala na siya. Naipikit ko na lang ang mata ko noon at ipinagdasal siya. Hindi na din kami nagtagal doon. Naglakas loob na din akong i-add sa Facebook yung GF ni Richie dahil gusto kong sabihin sa kanya yung nakita naming dalawa. Gusto kong sabihin sa kanya na ipagdasal palagi si Richie para pumunta na ito sa kung saan man ito dapat pumunta. Naging friend na rin kami ni Ate GF for a while. Tapos naging busy na lang din kaming pareho. Lalo ako. Dahil nagpromise ako sa sarili ko na tatapusin ko ang pag-aaral ko bilang pasasalamat sa kanya. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko siya, ipinagdadasal ko siya. Nagpapasalamat ako kasi kung hindi dahil sa kanya, baka wala akong narating ngayon. Yun lang po, Sir Kira. Pasensya na kung medyo mahaba. Sana po mapansin niyo ito. Salamat po. Naniniwala ba kayo sa balbal? Yung uri ng aswang na kumakain ng bangkay? Kumusta, Boss Kira? Ang kwento ko po ay nangyari noong namatay ang aking stepfather. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Aking. Year 2009 nang mamatay si Itay Nilo dahil sa komplikasyon sa puso. Naisugod pa siya sa ospital pero ilang araw na lang din ang itinagal niya. Ilang linggo rin ata ang naging burol ni Itay Nilo. Kapos din kasi kami talaga sa buhay kaya malaking tulong talaga sa amin ang mga abuloy na dumadating para maipalibing ng maayos ang Itay. Malaki ang pasasalamat namin sa mga kamag-anak ni Itay. Kasi sila talaga yung nakatuwang ni Mama sa pag-aasikaso sa lamay. Gabi-gabi ay nagsasalitan kami ni na Mama, mga tito at tita at mga pinsan ko sa pagbabantay sa kabaong ni Itay. Hindi daw kasi pwedeng mawala ng bantay ang patay dahil baka mawala. Nung una ko ngang marinig yun, akala ko biro lang. Maraming nagpupunta sa lamay noon. Mga kaibigan, katrabaho, at mga kakilala ni Itay. Pala kaibigan din kasi talaga yon. Sa ikatlong gabi, may dumating na hindi inaasahang bisita. Dalawang matanda na hindi namin kilala. Hindi ko sure pero parang mag-asawa. Dumungaw sila sa kabaong ni Itay. Humawak tapos hinimas-himas ito. Parang normal naman nung una. Pero napansin ko na parang may inaamoy-amoy yung matandang lalaki. Parang tumitirik pa nga yung mga mata niya habang sinisinghot yung hangin sa harap niya . Matagal silang nakadungaw lang sa kabaong bago sila nilapitan ni Mama para tanungin kung kaano-ano nila si Itay. Kasi nga noon lang namin sila nakita. Hindi ko nadidinig yung usapan nila kasi ang hina ng boses ng dalawa.
Hindi ko na rin naman natapos yung usapan nila kasi bigla akong tinawag ng pinsan ko. Nagpapasamang bumili kasi nautusan daw siya. Pagbalik namin galing sa tindahan, sa labas pa lang napansin ko na parang may kaguluhan. Di nagtanong-tanong kami sa mga nagsusugal sa labas. Parang may pinalayas daw atang matanda. Hindi din nila sigurado kasi mga busy sa paglalaro. So dumiretso na lang ako sa loob. Naabutan ko si mama na parang balisa. Tapos dumating na din pala sila lola ko sa side ni mama. Galing sa Maynila yung mga yon. Nagmano muna ako tapos tinanong ko kung anong nangyari. Ang kwento ni mama, nilapitan nga daw niya yung dalawang matanda para tanungin. Paglapit pa lang niya, naamoy na agad niya yung kakaibang amoy ng dalawa. Malansa na parang amoy langis. Sabi ni mama, sumasagot naman daw yung matandang babae. Pero hindi niya raw maintindihan yung sinasabi. Para daw pang sinasadyang hinaan yung boses. Parang nagmurmur lang daw. Nakailang tanong pa si mama, pero hindi niya talaga maintindihan yung isinasagot nito. Kahit daw nung yung matandang lalaki na yung sumasagot, hindi niya pa rin maintindihan. Pilit niya rin kinikilala yung mukha ng dalawa. Kaso mga nakayuko naman daw, kaya nahirapan siyang kilalanin. Pansin niya rin na pasulyap-sulyap silang tumingin. Yung tingin na mabilisan lang. Nagtanong yung matandang babae. Sa pagkakataon na yon, malinaw na at naintindihan na ni mama. Kailan ang libing? Sumagot si mama, sa linggo. Tapos nagtanong ulit yung matandang babae. Saan? Pero bago sagutin ni mama yon, tinanong niya muna kung bakit at kung makikipaglibing daw ba yung dalawa. Sakto namang dumating na noon sila lola, kasama ang dalawang kapatid ni mama. Nagulat pa daw sila sa pagdating nito. Kasi parang padabog daw yung pagpasok ni lola sa pinto. Tapos agad niyang hinila si mama sa kusina. Hindi na nakapag-react si mama sa bilis ng nangyari. Pagdating nila sa kusina, binulungan ni lola si mama. Balbal. May balbal. Nanlaki raw ang mga mata ni mama nun. Agad silang kumuha ng asin at nagsaboy sa lahat ng nakikilamay na nasa loob ng bahay. Pagkakita daw ng dalawang matanda sa ginagawa nila mama at lola, halos tumakbo raw ang mga ito palabas ng bahay. Ang bilis daw na nakalayo ng dalawa, parang hindi matanda kung kumilos. Sinabi ni lola na balbal nga daw yung dalawang matanda na yon at tinitiktikan ang bangkay ni Tay Nilo. Kaya daw pala ganun ang tanungan kay mama. Buti na lang daw at hindi pa nasabi ni mama kung saang sementeryo ililibing ang itay. Pero malamang ko, matutuntun pa rin yon ng mga yon kasi dalawa lang naman ang sementeryo sa amin. Nung araw ng libing, kahit naipasok na si Itay Nilo at naisara na ang nicho niya, nagstay pa rin kami nila mama sa sementeryo kasama ang ilang mga pinsan ko at mga tito. Umalis kami magdidilim na. Nilagyan namin ng asin at pinitpit na bawang yung harap ng nicho ni Tay Nilo. Nagsaboy din kami sa paligid para kung sakali man na talagang matunto ng mga balbal yung katawan ng itay, hindi sila makakalapit basta-basta. "15 years na pong patay ang Tay Nilo. Taon-taon din namin siyang dinadalaw. At sa tingin ko naman po, hindi siya nagalaw ng mga balbal na nagtangka sa kanya noon." Hanggang dito na lang, Boss Ira. Salamat sa pagbasa ng kwento ko. Sana mapasama ito sa channel mo.
Thank you po ulit and God bless us all. Hello Sir Kira. Gusto ko din po sanang i-share itong kwento ko. Sana hindi madinig nila mama. Matagal-tagal ko na din pong itinago sa sarili ko yung creepy experience ko. Bale, nangyari to nung patay ang lola ko. Nasa early 20s po ako noon nung namatay siya. Hindi kami malapit sa kanila kaya medyo nalungkot lang ako para sa mama ko nung nawala si lola. Nung mga bata po kasi kami, sina lolo at lola ang priority nila kesa sa aming mga anak. Wala kasi silang trabaho noon, as in asa na lang sa mga anak na magbibigay sa kanila. At kapag walang naibigay, susugurin nila yung bahay ng mga anak nila. Mga ilang beses din pong nangyari yon kay mama. Kaya grabe din po ang stress ni mama noon sa kanila. Hindi naman po kami mayaman. Kaya kapag may bayarin o need bilhin na para sa project noon, hindi ako nabibigyan. Kasi kailangan silang palaging unahin. Minsan, isusubo na nga lang sa amin, ibibigay pa sa kanila. Kaya po, hindi talaga ako lumaking malapit ang loob sa kanila. Hindi naman ako nagkaroon ng sama ng loob. Basta, hindi lang talaga ako malapit sa kanila. So ayun na nga. Wala na din si lolo nung namatay si lola. Kaya sobrang masakit yon para kay mama. Ako lang ang umaalalay nun kay mama kasi nagstay siya doon buong gabi. Uuwi kami umaga na kapag may ibang bantay na. Tapos babalik ng hapon. Yung mga kapatid ko, nasa labas lang sila palagi ng simbahan. Si Papa, gabing-gabi na rin kung nakakarating sa simbahan dahil sa trabaho niya. Nangyari to noong ikalawang gabi. Katabi ko si Mama nun sa kanan at sa kaliwa ko naman ang pinsan ko. Nandun lang kami talaga at nakatunganga. Ubus na kasi ang chika namin noong unang gabi pa lang. Maya-maya, nagsabi sa amin si Mama na lalabas daw muna siya at magpapahangin. Nahihilo daw kasi siya dahil medyo kulob doon sa lugar. Tapos may mangilan-ngilan ding naninigarilyo. Paglabas ni Mama, sabay pasok ng panganay na kapatid ng mama ko. Inutusan niya kaming palitan yung kandilang nauupos na. Si pinsan ang gumawa kasi takot akong magsindi gamit ang posporo. Ako na lang ang kumuha ng kandila dahil ako naman ang nakakaalam kung saan nakalagay yon. Matapos niyang palitan ng kandila, naupo na siya ulit sa tabi ko at naidlip. Ako, pumikit lang. Di ko sure kung nakaidlip din ba ako noon. Pero parang sasaglit pa lang akong nakakapikit ay may kumalabit sa akin. Hindi ako tuminag noon kasi feeling ko uutusan lang ako. Pagod ako noon sa pagsisilbi sa mga nakikiramay. Mga 3 beses din akong kinalabit pero nagpatuloy lang ako sa pagtutulog-tulugan. Nung mahinto yung kalabit, naramdaman kong tumabi si Mama sa akin. Alam kong si Mama kasi kabisado ko yung pabango niya. Naghintay lang ako ng konti bago dumilat. Tinanong ko si Mama kung sino yung kumakalabit sa akin. Tapos parang nag-isip naman siya. Wala naman daw siyang nakitang gumigising sa akin. Naisip ko na lang noon na baka hindi naabutan ni Mama. Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang din. Nakatingin lang ako noon sa kandilang malapit sa kabaong. Nakakatulala kasi yung pagsasayaw ng apoy doon. Pati na din ang maliwanag na mga ilaw. Hindi ko rin mapigilang mapatingin doon sa portrait ni Lola. Para kasing ang amo ng mukha niya sa picture na yon.
Malayo sa natatandaan kong itsura niya noong nabubuhay pa siya. Maya-maya, nagulat ako kasi bigla na lang natumba yung picture frame ni Lola. Na para bang may nagtumba talaga. Basta ang weird nung pagkakatumba. Medyo nakapaslan kasi patalikod yung frame. Tapos yung pagkakatumba, paharap. Kahit pa sabihin mong medyo mahangin nun, imposible talaga yung pagkakatumba nito. Simula nun, hindi na ako mapakali. Hindi ko yun sinabi kila mama kasi ayaw ko din namang manakot. Tapos biglang nagsalita yung isang pinsan ko. Tinatanong kung nakita ko daw ba. Tinanong ko kung alin o ano. Sabi niya, nakita daw niya yung kamay na nagtumba sa picture frame ni Lola. Napalingon ako agad sa kanya. Nakita kong natumba, pero wala akong nakitang kamay. Napamura siya nun, kasi daw, kamay lang daw yung nakita niya. Walang braso, walang katawan, walang kahit ano. Basta kamay lang. Napatingin ako sa paligid nun. Bigla kasi akong kinilabutan sa sinabi niya. Feeling ko tuloy, kung ano man yung nakita niya, ayun din yung kumakalabit sa akin nung nagtutulog-tulugan ako. Lalo pa, wala ding nakita nun si mama sa may likuran ko. Doon ko na lang napagtanto na imposible palang hindi makita ni mama. Kasi pagdating lang niya, saka na wala yung kumakalabit sa akin. Wala pong bintana sa likod ko. Kaya imposible din na nakalabas yung kumalabit sa akin. Sinubukan kong alasin yun sa isip ko. Kasi baka hindi ako makatulog pag uwi. Naisip ko agad na kailangan kong pilitin si mama na mag 7-Eleven para lang makapagpagpag. Naging sobrang attentive ako nung madaling araw na yon. Hanggang sa makauwi na kami. Hindi ko kinayang kumalma talaga. Magka-chat pa kami noon ng pinsan ko at nagpasya kaming hindi na sabihin sa iba. Nanaginip daw kasi siya noon nung makaidlip siya. Doon din sa chapel na yon ang setting ng panaginip niya. Parang kung ano daw yung ginawa namin ng first night, ayun lang din daw yung napanaginipan niya. May konting naiba lang daw sa panaginip niya. Meron daw isang bisita doon na hindi kilala. Maitim na lalaki daw, nakatayo sa harap ng kabaong ni Lola. Sabi ko pa, baka si Lolo. Sagot naman niya, kilala niya si Lolo, kaya siguradong hindi si Lolo yung nakita niya. Hindi din naman daw mukhang matanda yung lalaki. Basta maitim, matangkad at maamo daw yung muka. Lumapit pa nga daw yun sa amin, tapos kinalabit ako. Tayuan talaga agad noon yung mga balahibo ko sa likod nung mabasa ko yung chat na yun. Pero saglit lang daw yun kasi bigla ding dumating si mama. Bumalik daw yung lalaki sa harap ng kabaong, tapos doon na siya nagising. Sakto daw na pagdilat niya, nakita niya yung kamay na bahagyang tinapik yung picture frame. Dahilan para matumba ito paharap. Parang biglang nanlaki yung ulo ko noon sa mga chat ng pinsan ko. Hindi ko na nasabi sa kanya na meron nga talagang kumalabit sa akin bago dumating si mama. Hindi na ako nakatulog noon, Sir Kira. Isang gabi na lang din naman ang lamay. Tapos kinabukasan ay libing na. Hindi ko na ikinuwento pa sa iba yung sinabi ni pinsan. Ipinagdasal ko na lang na sana hindi na maulit. Sa huling lamay ang may pinakamaraming bisita. Saktong Saturday din nun at kinabukasan ay Linggo. Kaya ang iba, wala nang balak umuwi pa. Kumbaga, diretso na din silang makikipaglibing bago umuwi. Ayos naman. Mas pagod lang ang gabing yon kasi madaming dapat pagsilbihan. Nung nagkaroon kami ng pagkakataong makapagpahinga,
Pumesto kami malapit sa entrance ng chapel para kita namin ang mga dadating pa at makapagbigay agad ng snacks. Bandang mag-aalas 5 ng umaga, nag-ayos na kami noon para makauwi na, para makapagpalit na at makapag-ayos para sa libing. Hindi pa man nakakarating sina Tito na papalapit nga sa amin, ay may napansin akong isang lalaki na nakaupo sa may harapan. Hindi ko maalalang nakita ko siyang dumaan sa harap namin. Kaya itinuro ko siya sa pinsan ko kung napapansin niya ba yung mama na yon. Kanina pa nga din daw niya naiisip kung saan niya nakita yung lalaki. Niyaya niya akong lumapit sa kabaong bago kami umalis. Gusto daw kasi niyang makita yung itsura ng lalaki. Paglapit namin sa harap, tinignan ko lang si Lola sa loob ng kabaong. Tapos nag-alay din kami ng maikling dasal. Pagkatapos nun, lumabas na din kami. Si Pinsan naman, hindi ko maintindihan yung itsura. Bigla na lang niyang sinabi na ang weird daw. Hindi niya makita yung itsura ng lalaki. Hindi niya daw alam kung dahil ba pasilip-silip lang siya ng mabilis kaya hindi niya makita. Pero hindi daw talaga naging malinaw sa mga mata niya yung mukha nito. Hindi nagtagal, dumating na din sina Tito kaya umuwi na din kami agad. Pag-uwi namin, habang nasa kwarto, biglang sinabi ni Pinsan na parang yun daw yung lalaki sa panaginip niya. Tinanong ko pa kung sino. Yung tinutukoy pala niya ay yung lalaking nagtumba daw sa picture frame ni Lola at yung kumakalabit daw sa akin habang tulog ako. Kinilabutan talaga ako nun. Kaya otomatikong napa-sign of the cross ako. Natapos na lang yung araw namin na yun na wala akong sinasabi sa kanya tungkol sa lalaki. Kasi pagbalik namin sa chapel, wala na rin naman yung lalaki. Hanggang dito na lang po. Pasensya na po kung hindi ito masyadong nakakatakot. Pero sana po ay mapagbigyan. Maraming salamat. God bless.